Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng June 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:37 ng umaga. 6:38 na. 6:38 at Monday po at nais kong mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita nung isang araw pa ito kinonfirm ni Sara Duterte na yung unity team ay wala na. Yan pong tatalakayin ko. Unity team wala na, confirm ni Sara Duterte. Yan po ang title ko. Ngayon ay matagal ko na po ini-expect yan at marami na akong pagtalakay dyan, patungkol dyan. At pati si Kapir Lapid noon ay parating na din niyang tinatalakay ito na mabubuwag yan, sabi niya, o magkakawatak-watak yan. Kasi yun nga, mayroon tayong kasabihan na yung ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ngayon ay tinignan ko po sa Biblia kung saan yan ay nasa kawikaan pala. Pero actually, hindi ganun ang pagkasabi. Opo. Pero yung mensahe ay parang hawig dun sa Proverbs 12 verse 17 o Kawikaan 12:17. Basahin ko po sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ayan po ang pinakamalapit po na version na MBB. Ewan ko kung ano yung MBB, mabuting balita ata yan. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Opo. Ayan po. Yan lang po ang babanggitin natin. Alam na natin na magkakawatak-watak yung unity kasi wala naman silang sinasabi na na katotohanan puro deceit, hindi ba? Puro deceit. Kaya nga ako ini-expect ko talaga na magkakawatak-watak sila at maghihiwa-hiwalay sila at maglalaban-laban pa yan sa bandang huli. At yun na nga ang nangyayari. Kasi kanya-kanya na po sila ng interest na nilalakad po Kanya-kanya na. Gusto ng isa sa kanya mapunta yung salapi o yung kapangyarihan. Ganun po yan Gusto ng bawat isa, siya lang o sa kanya mapunta ang lahat. Kaya normal lang yan ganyan. Opo, at yan na nga, nangyayari na nga at napakabilis po hindi ko ini-expect na ganyan at malalim po ang hidwaan. Opo. Pero bago ako magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya, batch number 1 po ito. Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu,
Larry Narvaez, Josia Lan, Elenita Skrapler ng Germany, Bert Bin Punong, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M., Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andiguid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CG Turio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tuloy na po tayo sa ating subject matter ngayon. Ay natutuwa naman ako at kinonfirm na ni Sara Duterte na wala na o nabuwag na ang UNITEAM. Mabuti na yan na sa kanila na nanggagaling, bagamat matagal na nilang tinatanggi, ay nabuwag na yan. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano ang nag-trigger niyan? Ay yung pong salitang tambaluslos. Nung narinig ko po yung salitang tambaluslos, bagamat hindi ako Bisaya, ay kaagad na tinignan ko ano ang meaning. Nung nakita ko ang meaning sa Google po, ay ito na ako. Ito na yung talagang umpisa na talaga ito. Ngayon ay hindi nila siguro alam yan na pwedeng makasira yun o yun na ang simula para magkawatak-watak na sila. Ay pero nga ay ganyan talaga po ang tao Kung minsan nakakagawa tayo ng isang bagay na hindi natin alam, na pagsisisihan natin later on. Ayan po. At yan na nga nakikita ko dyan. Yung salitang tambaluslos, yun talaga ang dyan na nag-umpisa talaga. Opo. Yan na, Ngayon ay katulad ng sinasabi ko, ako po ay hindi na nagtataka dyan. Ini-expect ko na po yan. Yang ganyan. Kasi nga, ang samahan nila ay peke
o wala namang katotohanan yung dinideklara nila. Niluluko lang po nila ang mga tao o ang taong bayan. Niluluko lang nila na sila ay unity, sila ay magtutulungan, at isa pa pala pagbabayaran po ni Amy Marcos yung sinabi niya na ang unity team ay forever. Sigurado po ako dyan. Kasi nung sinabi niya yan, ay talagang parang wala lang sa bibig niya Pero ang gusto niya ay lulukuhin niya ang mga tao. Pero hindi po hindi po lingid sa Panginoon yan. Hindi lingid yan. Naririnig po yan. Opo. Idle word po yun. Idle word. Kaya pagbabayaran niya, walang kwentang salita. O bakit ngayon? O sige nga. At palagay ko, ang pinakamalaking casualty dito, itong hinihintay ko, ay yan si Amy Marcos. Opo. Siya ang pinakamalaking casualty dyan. Aywan ko lang kung kakandidato siya ng senador o nababalitaan natin na mayor ng Maynila. Pero isa na ako na may mga kamag-anak ako dyan sa Maynila o kakilala, ay pwede kong sabihin, huwag siyang iboto yan. Opo. Huwag siyang iboto. At ikakampanya ko rin sa pagkasenador ay huwag siyang iboto. Pero ito mga kababayan, mga minamahal, hindi po nanalo yan ng senador noong 2019. Yan sila Bato de la Rosa at saka sila Bungo. Palagay ko hindi nanalo yan Ipagmaalis na natin si Tolentino. Maaring si Tolentino nanalo yan. O pwedeng manalo yan kasi number 13 po yan Nung naglaban-laban sila nila Dinima noong 2016. Opo. Kaya malamang ay si Francis Tolentino ay siya lang ang nanalo diyan. Pero yung iba ay talagang pinatay po nila ang server, yung transparency server ng 7 oras. Ayan. At nung nabuhay na after 7 hours, 1:00 na ng umaga, ay ito nang panalo o ito na, ay wala nang magagawa ang mga tao, hindi ba? Ganon po kasama. Ganon po kawalang hiya o ganon po hindi natatakot ang tao gumawa ng kasamaan. Opo. Pero alam ko pagbabayaran din nila yan. Opo. At ito nga unti-unti na nakikita na natin po nakikita na natin. Yung mga itinalaga niya dyan o yung mga ginawa niya ng paraan para maging senador, opo, magiging walang silbi yan. O accountability pa niya yan. Opo, hindi niya asset yan, accountability pa. At ito nga, itong huli, itong ginawa niya noong 2022, na number 1 si Robin Hood Padilla, yan ang panalo hindi ba? O, pinanalo nila yan hindi ba? Ay dahil sa kanya, mas lalong nanggigigil po ang mga tao. O, nanggigigil o gusto na talaga makaganti ng mga tao sa pamamagitan po ng parusa ng Diyos. Ayan po. Hindi na tayo ang gagalaw dyan. Hindi na. Opo. Kapalaran na. At ito nga po, ang nakikita ko dyan, kahit na may 4 na Robin Hood Padilla sa dyan, wala ding kwenta Kasi wala namang silbi yung mga sinasabi niya Bagkus, nakakapag-trigger pa para magalit ang tao kay Duterte. Opo, yan po ang nakikita ko dyan. Accountability nga po yan. Ay baka nga bigla na lang siyang iwanan yan o kaya ay walang natin, hindi ba? Pero ang nakikita ko dyan, makikita niya later on, mga failure po yan. Yan mga pinaggagawa niya dyan o yung pinaglalagay niya dyan sa Senado. Yan ang isang nakikita ko po na kaya nag-aaway-away na sila. For it is God who work in us both. Ayan po. Give us both the will and to do.
Ayan po, makapangyarihan po ang Diyos. At kahit na yung mga circumstances na inaakala ng mga Duterte na magiging pabor sa kanila, magiging kwan po yan, trap o magiging patibong. Ayan po ang nakikita ko dyan. Kaya magkakawatak-watak po dyan. Punta na po tayo dito sa sa mga verse na pinili ko patungkol dyan. Pero yung una, yung kawikaan na ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Huwag po natin kalimutan dyan. At mga matanda po nagsasabi nito. Hindi ko nakita yan sa Biblia. At saka nung tinignan ko sa Biblia, parang hindi naman ganyan ang pagkasalita o ang pagkasabi. Pero nga ay magagaling ang mga makata ay hindi ba? Pwede nilang i-rephrase o dagdagan ng bahagya. Para maging sikat yung makata. Hindi ba? Ganun po yan eh. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruruunan. Yan po ang mga gawa ng makata eh. Na matagal na po alam yan at hindi po tinatanggal kasi nga totoo. Opo. Pero kung napatunayan natin na hindi pala totoo, ay madaling tanggalin yan. Ay kaso nga ay napatunayan na po yan eh. Ng kasaysayan po eh, hindi ba? Mayroon na tayong sinusundan na talagang nangyari yan. Kaya nga ay ang mga tao ay niyayakap nila yan. Yung mga salawikain na yan o kawikaan na yan o mga gawa ng mga makata. Hindi ba? Sige po, 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ayan po. Ngayon, kung ang mga Duterte ay sobrang corrupt talaga eh. Grabe po yan. Opo. Yan po ang katotohanan dyan. Grabe yan. Sino ang presidente na nagpapatay ng 30,000 plus in the span of 6 years? Wala makakagawa niyan. Siya lang. At yung pagpanig niya sa China. Sa bagay ay sinabi ko na. Noon pa, sinabi ko na kaya siya pumapanig yan sa China, baka iniisip niya, baka iniisip niya na gagawin siyang hero doon sa China. Opo, yan po ang rason niya dyan. Kasi doon po sa China, napag-alaman ko, nung ako ay pumunta doon ng 2012, pinadala po ako ng aking kumpanya para mag-demonstrate ng produkto namin. 45 days po ako doon. Ay napag-alaman ko na tinanong ko kasi ay bakit itong may-ari ka ko ng kumpanya nyo ay hindi kinukumpiska ang mga ari-arian? Ay, Simon, sabi nila, matalino ka, sabi nila. You are very bright, sabi ganon. Ay, tinatanong ko lang naman kako. At sinasabi nila kasi 18 years lang eh. Kung bumili ka ng bahay, 18 years lang, hindi na sa'yo yun. Gobyerno na ang may-ari. Pero bibigyan ka kanya ng grace period, 2 years. Magiging 20 years. Pero whether you like it or not, hindi na sa'yo yun. Ay bakit pala ito ka kung may-ari ng kumpanya na ito, yung boss ka nila, ay mayaman? Ay Simon, sabi nila, yung lulo niya, yung lulo niya naging hero. Ayan, kaya hindi kinuha. Yun siguro ang ini-expect ni Duterte. Ay papayag ba naman ang mga bilyar dyan? Hindi papayag. Bakit? Kung naging komunista na tayo, ay sasamsamin dyan mga kayamanan nila, kayamanan ng Marcos. Sasamsamin dyan. Kasi hindi sila hero eh. Ang hero lang ay si Sara Duterte. O kaya si Digong Duterte. Yun lang ang hindi sasamsamin. Pero lahat yan, yung mayayaman na yan, mga Lopez, papayag ba yan? Mga Ayala? Hindi
Si Duterte lang ang papayag dyan na tayo ay maging sakupin na ng China o tayo ay maging probinsya na ng China. Kasi nga, yung nanay niya ay pinaggawa na pala ng school doon o ipinangalan yung school, yung eskwelahan po sa China. Aywan ko kung saan yan. Pinangalanan na sa nanay niya. Solidad atang pangalan. Kung elementary school yan, kung ano man yan. Ayan po yan ang mga pattern na gagawing hero. Ayan po. Kaya nga natural lang na iiwasan siya. Hindi ba magkawatak-watak sila? Bakit? Do not be deceived. Evil company corrupts good habit. Ayan po. Pangalawang reason po, itataas ko lang po Proverbs 22 verse dito na lang tayo sa 24. Do not make friends with an angry man. Ayan po. And do not associate with a hot-tempered man, for you may learn his ways and entangle yourself in snare or in prison. Yang snare parang kulungan yan o hawla ng mga ibon o matatrap ka. Sabi ng Biblia, do not make friends with an angry man and do not associate with a hot-tempered man, or you may learn his ways and entangle yourself in prison. Ayan po. Hindi ba? Kaya iiwasan talaga siya. Ako pa nagsabi niyan. Ako ba ang nagsabi niyan? Ay hindi po. Biblia po. Hindi ba? Itong 1 John 3, verse 7 na lang, Verse 7. Little children, let no one deceives you. The one who practices righteousness is righteous, just as Christ is righteous. The one who practices sin is of the devil. Ayan po, hindi ba? Ano ba ang pinagagawa niyan? Binilanggo nila si Dilima Sinabi nila na nanlalalaki, ganyan, ay mga fabricated. Sinabi nila na droga, ay gawa po ng diablo yan. Opo. Ngayon, anong balita kay Rocky? Hindi ba? Si Rocky ngayon ay, ayan na nga. Kasi nga, nasa Biblia po kung ano ang ginawa mo sa tao, yun din ang ibabalik sa'yo. Isa yan si Rocky na nung simulat sa poll na naging tauhan siya ni Duterte, ever since he began, or he become yung speaker atay o spokesman ni Duterte iba-iba ng mga sinasabi ngayon adi nahukay yung o nahuli o nakuha yung dokumento, hindi ba, sa Pugo o dyan sa Purak, Pampanga. Naku po, tatalakayin ko yan siguro sa isang araw. The one who practicing is of the devil, because the devil has been sinning from the very start. Ever since nga makakaalis ba sila dyan? Hindi po. Hindi sila makakaalis dyan. Kasi nga alipin po ng kasalanan Ako po, hindi ko kinukundim yung mga ganyan. Naaawa ako. Kung i-discuss ko man yan, ang i-discuss ko dyan ay magsisi o humanap kayo ng tagapagligtas. Opo, humanap kayo kasi hindi nyo maaalis yan sa tao. Diretsa na po tayo. Yang mga, kasi nga alipin ng kasalanan anong gagawin yan, hindi ba? Magbabalat kayo yan na sila ay mabuti, sila ay magaling, sila ay sige na. Pero, darating ang panahon, madidiscover yan. Ayan na nga. Proverbs 12:26 po, kulang na ang oras natin. The righteous should choose his friends carefully. Ayan po hindi ba? Bakit ka
makikipag-alyansa dyan sa ganyan. Oh, ako po ay hindi ako supporter ni Marcos, pero sa ginagawa niya ngayon ay sinusuportahan ko yung mga pinagagagawa niya kasi nga nakikita ko na okay lang o nasa tama lang. Pero may reservation pa rin ako kasi nga ay ang gusto ko talaga ay yung ganong kay Lini. Opo, na talagang malinis o talagang yung record, maganda ang record. Ayan po. Proverbs 12:26 po, no? The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. O nawawala o nagiging walang kabuluhan. Hindi ba ang buhay kung ikaw ay sumasama diyan sa mga wicked, hindi ba? O ayan po, iyan po ang rason ko bakit hindi magtatagal yan yung samahan nila. Although na may nagsasabi na talagang diretsa na, ay wala naman silang pinagsamahan o wala talagang unity from the very start. Ang dami kong naririnig na nagsasalita niyan. Yun nga, isa yun si Armandin, si Vlogcaster. From the very start, questionable na yung unity nila o yung alyansa nila. O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po ay dinadalain ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana sa ating pakikinig po ay tayo po ay kahabagan ng Diyos at bigyan niya ng wisdom. Opo, na nanggagaling sa Kanya. Opo. At muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Marami pong salamat.